So mukhang tuloy sa kulungan itong si Antonio Trillanes at ang Anti-Money Laundering Council na bagong executive director dahil nga sa kanilang ginawang paglabag sa ating bank secrecy law. At kaya mapapansin ninyo nung nagpresenta na ng mga ebidensya ng mga dokumento kuno si Antonio Trillanes at ang bagong executive director ng AMLAC. Mapapansin ninyo biglang umalis si Boying Remulla. Kasi alam niya na nilabag ni Trillanes at AMLAC ang bank secrecy law. So ayaw niyang madamay dito. Matalino din itong si Boying Remulla ng Ombudsman. Ayon pa kay Jay Sonza, atensyon, mga nagpapaniwala kay Trillanes at sa bagong AMLAC Executive Director. Mukhang tuloy sa kulungan pa pala ang mga congressman na pipirma sa committee report at yung taga-AMLAC. Bakit? Dahil walang authority iyong pagsasapubliko mula sa korte at sa Bangko Sentral iyong binanggit ng mga datos sa bank accounts ng pamilyang Duterte at Carpio. Siguro nagtataka kayo kung bakit biglang umalis si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nang magsisimulang magsalita ay yung Attorney Ronel Buenaventura ng AMLAC because he did not want to be a party to an illegal act by those who are in that hall where the House Committee on Justice held an act that is contrary to the laws of the land. Fruit of the poisonous tree. Wala silang court order, tainted. Inadmissible ang lahat ng inilabas na papel, dokumento, pagpapahayag at talastasan. Bawal na bawal sa batas ang ginagawang pagsasapubliko. Ngayon kapag ito ay tinalakay at pinagbotohan yan sa plenary session, lahat na boboto ng yes ay pwedeng maharap sa number 1, kasong kriminal na may parusang hindi bababa sa 6 na taong pagkabilanggo. 2, administrative cases. 3, civil liabilities o mga danyos perwisyo. 4, all of the above o sabay-sabay na kaso. Hindi biro at mabigat ang mga kakaharapin parusa sa lumalabag sa bank secrecy law. Kasama pa rito ang Data Privacy Act. The Supreme Court is watching too. Pinatikim na noong isang araw lamang ni Justice Hernando ang bagay na pagmamanman sa mga maleta. Nagpapaniwala kasi kayo kay Antonio Trillanes IV. Kaya malamang idadamay o isasama kayo ng sundalong kanin sa perdisyon, sa kulungan at maging sa impyerno. Pero ano nga ba talaga ang katotohanan doon sa AMLAC report na siya daw itinatago pala ng Kamara? At di umano ay BPI system bug lang pala ang nasa likod nito. Ang impormasyon ay nakuha natin sa Inday Nation. Inday Nation Ultimate Fact Check ang pasabog ng script sa AMLAC report. Magandang araw, 32 milyong Pilipino. Nagsisigawan ng mga kritiko at mainstream media na mayroon daw bilyong-bilyong transaksyon ang mag-asawang VP Sara at Attorney Mans Carpio base sa AMLAC report. Pero bilang mga edukadong mamamayan na nagbabasa ng totoong dokumento at hindi lang umaasa sa headlines, himayin natin ang mismong report na ito. Heto ang mga hindi nila binabasa sa hearing. Fact number 1. Ang 2.3 billion ay system bug or glitch lang ng BPI. Pinalalabas nila na sobrang yaman ni Attorney Mans dahil may pumasok daw na 2.33 billion mula sa NutriAsia noong 2024 at 2025. Pero basahin ninyo ang pahina 11, paragraph 27 ng AMLAC report. Nagpadala ng formal na sulat ang BPI para ipabura ang mga transaksyong ito dahil nagkaroon sila ng system bug. Ang totoong halaga, 2.11 million lang, hindi bilyon. Isang napakalaking kapalpakan ng bangko na ginagamit ngayon ng Kamara para manira. Fact number 2. Bakit na-flag na suspicious? Dahil sa chismis sa balita. Sabi ni Trillanes, may mga suspicious transactions daw. Pero ayon mismo sa pahina 6 at pahina 15 ng AMLAC report, na-trigger ang mga alerts na ito. Hindi dahil may nakitang krimen,
kundi dahil sa mga news reports at sa mismong House Quad Committee hearing. Ang lohika, sila ang gagawa ng chismis sa media. I-report ng bangko dahil nasa balita. Gagamitin ng Kongreso ang bank report bilang ebidensya. Isang malaking circular demolition job. Fact number 3. Mga bilyon ay internal movements or debit-credit memos. Bakit umabot ng 3.9 billion ang total volume ni VP? Sa loob ng 20 o 20 taon. Dahil 2.4 billion dito ay puro credit memos at debit memos. Sa banking, kapag inilipat mo ang pera mo mula sa current account papunta sa savings account mo, re-record yan bilang debit or out at credit in. Doble ang bilang sa papel, pero hindi ibig sabihin ay nadagdagan ang net worth mo. Ang konklusyon, binabasa lang ng Kongreso ang mga numerong pabor sa paninira nila, pero hindi nila binabasa ang paliwanag sa mismong dokumento. Ganyan kadesperado ang circus na ito. At base na rin sa ibinahaging impormasyon ni Attorney Paulo Panelo, ito yung resibo na noong 2017 pa, ayon mismo sa AMLAC, ang kanilang official statement. Matagal nang itinanggi ng AMLAC ang mga paratang ni Antonio Trillanes at heto ang resibo. Republic of the Philippines Anti-Money Laundering Council, AMLAC official statement. The Anti-Money Laundering Council Secretariat received on September 6, 2017, the August 17, 2017 letter of Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang requesting it to initiate investigation on subject accounts. We have categorically stated before that the Anti-Money Laundering Council is not the source of the documents and information attached by Senator Antonio Trillanes IV in his complaint regarding the alleged bank accounts of President Rodrigo Duterte. It has neither provided the Office of the Ombudsman with any report as a consequence of any investigation of subject accounts for any purpose. We have yet to evaluate the request and the initiation of an investigation, as well as the release of any report on the subject will depend on such evaluation. Suffice it to state that in the attachment to the complaint, the alleged debits and credits representing outflows and inflows of funds were added together, thus the resulting total amounts are wrong and misleading. Meanwhile, we cannot make further comments considering the confidential nature of the matter. So ito maliwanag, 2017 pa lamang yung mga paratang ni Antonio Trillanes, yung kanyang mga ipiniresenta noon na mga bank accounts kuno ni dating Pangulong Duterte o laban sa mga Duterte ay itinatanggi na ng Anti-Money Laundering Council. Ito ay kasinungalingan, misleading. So nakapagtataka na itong AMLAC, meron palang naging problema doon, system bug doon sa BPI, na instead na 2.3 million, naging 2.3 billion yung kanilang nai-report. So talagang marami ditong magiging explanation ang AMLAC. Kaya ito lang ang nakapagtataka kung mayroong nagawang mali or naging illegal sa naging transaction sa bank accounts ni VP Sara, o ay bakit hindi magsampa ng kaso ang AMLAC. So marami talaga ditong magiging pananagutan at explanasyon ang AMLAC sa ginawa nila kay VP Sara at sa asawa nitong si Attorney Mans Carpio. So maghihintay-hintay na lang tayo na kung ano ba yung mga issue na sasagutin ng AMLAC. Ang isa na dito yung system bug daw pala ng BPI. Pero it's done and over na. Kasi inilabas na ng AMLAC ang mga bank records ni VP Sara kahit wala namang inilabas na court order para isa publiko ang mga bank transactions ni VP Sara at ng kanyang asawa. So talagang may pananagutan na at dapat nang makasuhan si Trillanes at ang AMLAC. Ano ang inyong opinyon? Abay, ishare mo na ang video na ito at mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.